meron po tayong pending wage bills, but hindi po 100. Kung hindi po, ranging from 150 to 350. So in short, higher po than 100. So, since may pirasa po ang Senado, kahit mas mababa po siya, ang prudent na gawin po namin is, ang tatalakayin po namin is kung ano po yung naka-file po sa atin, which is those ranging from 150 to 350. So yun po ang gagawin natin sa Tuesday. Pay from personal income taxes, increasing the budget for emergency employment subsidies, and exercising oversight over social protection programs for workers, including PhilHealth. As such, we welcome any initiative that promotes the welfare of workers, such as Senate Bill 2534. Heeding Speaker Martin Romualdez's call to explore avenues for enhancing workers' net pay, whether through legislated wage increases or modifications to the regional wage board system, we are prepared to tackle pending bills in the House related to minimum wage increases. As we proceed with these discussions, our goal is to ensure that the legislation fulfills its intended objective, ensuring that the income of minimum wage earners can sustain basic needs of their families. We certainly want workers to take home higher wages. However, implementing a uniform wage increase across all regions of the country, each with its unique cost of living, necessitates careful consideration. We want the wage measure to be equitable and considerate of diverse economic conditions throughout the country. Ang 100 peso wage hike sa NCR ay katumbas sa 16% increase. Pero para sa rehiyon, gaya ng Region 9 o Zamboanga, halos 26% increase ito. Subalit ang presyo po ng produkto ay nagkakaiba sa bawat rehiyon. Halimbawa, ang bangus sa Zamboanga ay 160 pesos lang kada kilo, habang halos 170 pesos per kilo na ito dito sa NCR. Sa makatuwid, malinaw na lugi naman ang mga nasa NCR. Malinaw din na kulang pa ang 100 pesos na minimum wage hike sa NCR. Gayun din, mas kawawa ang negosyante sa Zamboanga. Malaki ang itataas ng kanilang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. The regional wage boards were established through the Wage Rationalization Act to determine and fix minimum wage rates applicable in their region and ensure it is responsive to the regional economic conditions. Because prices vary across regions, we let regional wage boards, consisting of government, worker, and business representatives, determine minimum wages. Ang unang dapat pag-aralan sa mga panukalang batas ay ang epekto ng pangkalahatang wage hike sa buong bansa, ang epekto nito sa iba't ibang sektor, at kung dapat ba nating isang tabi ang regional wage boards o mas paigtingin pa ang kanilang papel upang masiguro na sapat ang sahod sa bawat rehiyon. Pangalawa, kailangan malaman natin ang magiging net effects ng sahod matapos makaltas ang mga statutory contributions. Sa pagtaas ng sahod, magtataas rin ang SSS at PhilHealth contributions. For NCR workers, tataas ang sahod nila from 610 pesos to 710 pesos under the Senate bill. Pero magdadagdag sila ng 290 pesos sa kanilang buwanang kontribusyon sa PhilHealth at SSS. Sa pagkaltas ng contribution sa SSS at PhilHealth, ang net wage hike ng bawat minimum wage worker ay 72 pesos per day or 1,872 pesos kada buwan. Sa kabilang banda, ang mga employer ay kinakailangang magdagdag ng 3,160 pesos kada buwan sa pasahod, sa pagkatataas ng 495 pesos kada buwan ang SSS at 65 pesos para sa PhilHealth. Ang net daily wage cost hike para sa mga employer ay 121.50 centavos per worker. Pangatlo, mahalagang tingnan natin ang epekto ng pagtaas ng sahod sa desisyon ng mga may-ari ng mga negosyo. Siyempre, hindi sila papayag malugi.
Sa pagtaas ng sahod, ipapaso ng mga negosyante ang dagdag na gastusin sa mga consumer. Kinalaunan, tataas ang presyo ng bilihin. Bukod pa rito, maaaring magtanggal ng mga manggagawa ang ating mga employer upang mabawasan ang kanilang gastos sa pagpapatakbo ng negosyo. We, your representatives, do not want these to happen. Ayaw natin na kung anong ibinigay namin sa isang kamay, kukunin din sa kabilang kamay ng ating ekonomiya. Thus, it is important to hear from our economic managers about the effects of an across-the-board minimum wage hike on our economic health, particularly on the unemployment rate, inflation rate, and the GDP growth rate. Specifically, they should confirm their initial findings that the effect of a 100 peso across-the-board minimum wage hike will result in a drop in the GDP growth rate of 0.5%. Ibig sabihin, dropping from 5.6% in 2023 to 5.1% in 2024. Second, an increase in unemployment of at most 0.7%. This means an additional 364,855 unemployed individuals. And third, an increase in inflation by 0.8%. Ibig sabihin, halimbawa, from the current 2.8% to 3.6%. Kailangan natin tanungin sa ibang eksperto kung ganito nga ang magiging epekto ng across-the-board wage hike. At ang pinaka-importante sa lahat, bilang mga kumakatawan sa lahat ng Pilipino, kailangan namin pag-isipan kung kakayanin ba natin ang mga epektong ito o paano natin haharapin ang mga side effects ng panukala. Ito ang mga mahalagang bagay na kailangan natin talakayin at pagdebatihan sa mga hearing. Mabigat na mga tanong, ngunit kailangan natin harapin. At habang pinag-aaralan ng masusi ng Kongreso ang mga maaaring gawin para sa pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa, I filed House Resolution 1595. This seeks to utilize the unspent appropriations allocated to PhilHealth for premium subsidies, providing immediate financial relief to the country's minimum wage earners. This is equivalent to providing a wage increase without cost to the employers. Ang temporary suspension ng premium contributions ng minimum wage earners ay magre-resulta sa pagtaas ng take-home pay nila at ang pagtaas ay depende sa rehiyon. Ito ay aabot sa 400 pesos sa mga manggagawa sa NCR. Sa makatuwid, sa House Resolution 1595, hindi kinakailangan ipasa sa consumer ang wage increase na matatanggap ng minimum wage earner dahil hindi dadagdag ang gastusin ng mga employer. At hindi po tayo mababahala sapagkat ang natirang pondo na binigay ng Kongreso sa PhilHealth noong 2022 ay sapat na para bayaran ang minimum wage worker contributions para sa buong 2024. At hindi pa natin pinag-uusapan ang sobrang pondo ng PhilHealth noong 2023. Kaya't hindi ito makakaabala sa kahit na anong hospital payments. At sa huli, hindi po ito laban sa pagitan ng manggagawa at may-ari ng negosyo. At hindi rin kailanman tatayo ang Kongreso sa gitna ng pagpapataas ng maiuuwing kita ng ating mga manggagawa. Lahat po tayo ay bahagi at apektado ng ekonomiya. Ang dapat na direksyon natin ay ang pag-unlad na kasamang lahat dahil sa isang umunlad na ekonomiya, mahalaga ang bawat isa. Salamat po. Ano po ang take nyo dun sa ipinasa na ng Senado na 100 peso increase? So, katulad nga po ng sinabi ko, sir, basta pagdating sa wage hike, ay suportado naman po natin ang pag-suporta or pagprotekta ng welfare ng ating mga manggagawa. Ang kailangan lang natin siguraduhin is kung ano ang binigay natin with our left hand sa mga manggagawa. Ayaw naman natin na mawala sa kaliwang kamay
through economic effects ang binigay natin sa kaliwang kamay. Yun ang kailangan natin siguraduhin. And at the same time, katulad ng nabanggit ko kanina, iba-iba nga po ang presyo sa bawat region. So, yung 100 pesos po, kulang na kulang po dito sa NCR. Baka sapat siya sa ibang region, pero kulang na kulang dito sa NCR kasi mas mataas po ang presyo ng bilihin dito sa NCR. So yun po ang kailangan natin pag-aralan. Yung 100 pesos po kasi na wage hike sa Senate bill, yan po ay across the board. Pareho po yan sa lahat ng regions. So yun po yung nakikita po natin na baka pwede po natin pag-aralan pa. So ang kailangan kasi dito is equitable siya. So yun ang that's why we need to be able to get the inputs of our experts, particularly yung ating regional wage boards. Kasi sa ngayon, ang sistema is, pagdating sa minimum wage hike determination, pinapaubaya po natin yan sa regional wage boards. So, that's the current system. So, ang tanong is, isasantabi ba natin yan and adopt a uniform minimum wage hike for every single region? Yun ang question mark, di ba? So, ang pinakamagandang gawin is dinggin na natin, finally dito sa Congress, ang several pending bills. So, nag-range po siya sa 150 pesos, I think up to 350 pesos. Yun po ang range ng pending bills dito po sa Congress. So, kay Deputy Speaker Raymond Mendoza po yung 150 pesos. So, sa pagkakaalam ko po, next Tuesday na po ang magiging hearing ng Committee on Labor and Employment. Last Friday, kasi previously may sinabi kayo na yung pag nagtaas ng sweldo, makaka-hurt yung mga MSMEs, mahihirapan yung mga small businesses. So, last Friday, I relate your fears to Labor Leader Lucas Espiritu. And sabi niya, kung yung MSME argument daw, ang nag-push lang daw nun yung mga malaking kumpanya. So, ang suggestion niya, kung concerned daw talaga ang government sa mga MSMEs, bakit hindi i-subsidize ng government yung wage increase cost ng mga MSMEs? Kumbaga, yung gobyerno ang magbabayad kung itataas ng sweldo. Ano pong tingin niyo sa ganung proposal? Actually, hindi ako nagsabi ng comment na yun tungkol sa MSME. But anyway, gayon pa man. I mean, it was mentioned. No, that's fine. Yes, that's fine. But gayon pa man, sa pagkakaroon ko, exempt naman po yata ang MSME sa Wage Rationalization Act. So, I think that already covers it. So, hindi na natin kailangan pang pag-usapan yung exempt po sila. So, okay, kahit na exempt ang minimum wage earners because of a law, tatandaan natin, ang importante kasi is ayaw natin ng wage distortions. I mean, kahit na ang wage hike affects to the, the minimum wage hike obviously affects only the minimum wage earners, kailangan din natin i-adjust yung next income bracket, di ba? Kasi syempre, hindi naman pwedeng magiging pareho ang sweldo na pinakamababa at yung susunod, di ba? So yun ang, so pag nung kinompute ng mga economic managers natin, yung magiging epekto sa unemployment, sinama nila yung epekto ng pag-a-adjust ng other salary brackets. So I guess doon pumapasok yung comment na matatamaan yung MSME. So yun ang tandaan na lang po natin. And number two, kahit na exempt ang MSMEs dun sa minimum wage, hindi sila exempt sa PhilHealth contributions at saka sa SSS contributions. Kaya ko rin naisip na magandang masuspend ang PhilHealth contributions nila. So talagang at least yun klaro na meron silang temporary relief. Stella, based on your statement, kukonsultahin yung economic managers kung ano maging epekto sakaling mapasa yung anumang amount of wage hike dito sa Congress. Pero po ba tayong titignan na time frame, kasi ang sabi ng labor groups,
kailangan na daw nila ng aumento sa sahod sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yes, so katulad ng sinabi ko, no, beginning Tuesday next week, mag-uumpisa na ang pandinig sa mga iba't ibang minimum wage hike bills natin. So, urgent matter ito, importante. And alam naman natin, mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Pero kahit paano naman, at least in the last 12 months, kahit paano naman po, bumaba na rin naman po ng kaunti ang inflation natin. At least compared to 12 months ago. Kasi sa ngayon, nasa 2.8% tayo. Of course, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Pero kahit paano, yung ibang presyo ng ibang commodities, kahit paano nag-ease ang inflation. But gayon pa man, Tuesday next week, we'll start the hearing of these bills. And we will expect some report from the economic managers from Malacanang. No, we will Like Tuesday. invite them as Okay. resource persons, katulad ng usual natin na gawin. Ms. Stella, can you give us the categorical position of the House of Representatives since the Senate passed the Senate Bill 2534, the 100 peso across the board legislative wage increase? So, on the part of the House of Representatives, walang gagawing counterpart bill regarding legislated wage increase, but based on your explanation, the other way around. Hindi kayo, you're against legislated wage increase. Meron po tayong pending wage bills, but hindi po 100. Kung hindi po, ranging from 150 to 350. So in short, higher po than 100. So, since may pirasa po ang Senado, kahit mas mababa po siya, ang prudent na gawin po namin is, ang tatalakayin po namin is kung ano po yung naka-file po sa atin, which is those ranging from 150 to 350. So yun po ang gagawin natin sa Tuesday. So kung ano po yung pagkakasun, we cannot preempt kung ano po yung mangyayari. Kailangan nga natin pag-aralan, no? Kung ano yung pakinggan natin ang iba't iba pong mga experts at hindi sa isa ko na po kung ano yung mga issues na kailangan natin alamin from the experts. So, if it's not legislated across the board, you're against across the board? Yun po ang number one po na sa tingin kong pinaka mabigat po na challenge na kailangan ma-address. Kasi malulugi po ang maraming workers na nasa NCR. Karamihan kasi ng minimum wage workers ay nasa NCR. So, at mas mataas ang presyo sa NCR. So, yun ang kailangan natin ma-address.